Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinabukasan, nakita ng mga taong naiwan sa dalampasigan na iisa lamang ang bangkang naroon. Nalaman nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad nang ang mga ito'y sumakay sa bangka dahil ang mga ito lamang ang umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at dumaong sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Kaya't nang makita nilang wala roon si Jesus at ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, "Guro, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos?" "Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay hanap. Lahat tayo ay mayroong hinahanap sa buhay. Minsan malinaw, tulad ng trabaho, ng pera, seguridad, pagmamahal. Pero minsan malabo, tulad ng kapayapaan, direksyon, kahulugan ng buhay. At kadalasan, pag may nahanap tayo, akala natin, yun na ang sagot. Pero maya-maya lang, ma-realize natin, kulang pa rin. Naranasan mo na bang makuha yung gusto mo, pero hindi ka pa rin masaya? Yung tipong may natanggap ka na, pero may hinahanap ka pa rin. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Juan, sa araw na ito, hinahanap ng mga tao si Jesus. Sinundan nila siya, hinanap nila siya, pero may isang problema. Mali ang dahilan ng kanilang paghahanap. At dito natin makikita ang salitang bumabalot sa ating mensahe sa araw na ito. Ang salitang hanap. Ang mga tao ay hinahanap si Jesus matapos ang himala ng pagpapakain. Nakita nila yung kapangyarihan niya at naranasan nila yung kabusugan. Kaya hinanap nila siyang muli. Ngunit sinabi ni Jesus ang isang matapang, ang isang malakas na katotohanan. Sabi niya, "Hinahanap ninyo ako hindi dahil nakita ninyo ang mga tanda, kundi dahil kayo ay kumain at nabusog." Ibig sabihin, hinahanap nila si Jesus hindi dahil kung sino siya, kundi dahil sa kung ano ang naibibigay niya. Ganito rin tayo minsan. Hinahanap natin ang Diyos kapag may kailangan tayo, di po ba? Lumalapit tayo kapag may problema tayo. Nananalangin tayo kapag may hinihingi tayo. Wala namang masama doon, pero kung doon lang natatapos ang ating paghahanap, kulang. May kulang. Dahil ang tunay na paghahanap ay hindi lang tungkol sa biyaya, kundi tungkol doon sa mismong nagbibigay ng biyaya. Kaya sinabi ni Jesus, pagsumikapan ninyo ang pagkaing hindi nasisira. No? Yung pagkaing nagbibigay buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, may dalawang uri ng hinahanap sa buhay. Ang pansamantala at yung panghabang buhay. Ang pansamantala tulad ng pera, ng tagumpay, yung kasiyahan, lahat ng ito mawawala, lilipas, maglalaho. Ang panghabang buhay, relasyon sa Diyos. Ito yung nagbibigay ng tunay na kahulugan ng buhay.
At nang tanungin nila si Jesus, ano ang dapat namin gawin? Sumagot siya, ito ang gawain ng Diyos. Ang sumampalataya sa kanyang isinugo. Ito yung gusto ng Diyos. Ibig sabihin, ang tunay na paghahanap ay nauuwi sa pananampalataya. At ito yung pinakamalalim na katotohanan. Ang hinahanap mo sa buhay ay hindi isang bagay, kundi isang tao. Hindi mo hinahanap yung solusyon. Hinahanap mo si Jesus. Hindi mo hinahanap yung sagot. Hinahanap mo relasyon. Hindi mo hinahanap yung pansamantalang kasiyahan. Ang hinahanap mo ay walang hanggang buhay. Pero minsan, nalilito tayo. Pinapalitan natin ang Diyos ng kanyang mga biyaya. Mas gusto natin ang ibinibigay niya kaysa sa kanya mismo. Kaya ang tanong ay hindi, hinahanap ko ba ang Diyos? Kundi ang tanong, ano ang tunay kong hinahanap sa Diyos? Dahil kung hinahanap mo lang siya para sa kanyang ibinibigay, madali kang mawala kapag wala ka nang natatanggap. Pero kung hinahanap mo siya dahil sa kanya, mananatili ka kahit sa hirap, kahit sa kabiguan, kahit sa kawalan, kahit sa mga pagsubok, mananatili ka sa kanya. Kaya nga ngayong panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, inaanyayahan tayo ng Diyos na linawin yung ating paghahanap. Bakit tayo lumalapit sa Diyos? Ano ang hinahanap natin sa Kanya? Siya mismo? O yung Kanyang mga biyaya lang? Mga kapatid, simulan mong baguhin ang iyong paghahanap. Huwag lang hanapin ang tulong. Hanapin ang presensya. Huwag lang hanapin yung sagot. Hanapin natin yung relasyon. Maglaan ka ng oras, hindi lang para humingi, kundi para makipagtagpo sa Kanya. Dahil sa huli, ang tunay mong hinahanap ay Siya. Siya mismo, ang Diyos, si Jesus. Mga kapatid, ano yung tunay nating hinahanap sa Diyos? Yung Kanyang biyaya ba? O yung Kanyang presensya? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang tunay na hinahanap ng aming puso. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong hinanap ka namin para lamang sa aming pangangailangan. Turuan mo kaming hanapin ka dahil sa iyong sarili. Punuin mo ang aming puso ng pananampalataya at akayin mo kami sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.